Okay, Direk. Let's go. Excuse me. Uy, Boss Richie! Hinahanap ko yung studio ko eh. Ano ka ba itong studio mo? Dito rin ba yun? Oo, pero time slot ko to eh. Oras mo pa to. Oo, doon ka muna. Tsaka ka na. Sorry. Okay. Sorry. Thank you. Boss Richie, mga kaibigan. Palakpakan natin. Follow niyo yung page ko ah. Okay. Sorry. Mamaya ka pa. Ako muna. Mga kaibigan, bago ang inaasang pagpapatuloy ng Senado serye sa Lunes, magbalik tanaw muna tayo. Matapos ang matatamis na palitan ng Maha Blanca at Suman ng ating resident Romeo and Juliet na sina Lito at Pia, binigyan tayo ng cliffhanger na parang slam dunk ni Sakuragi. Huwebes pa tumalon sa baseline, pero Lunes na papasok sa ring. Ganito ang nangyari. Si Senator Marcoleta naghain ng mosyon na payagang makaboto ang mga senador via online or Zoom. Siyempre, alam naman natin kung bakit mainit yan. Huwag nyo na kaming bulahin, hindi kami kulangot. Marami ang pumalag, marami ang nagulat. At si Senator Lacson ang sabi niya, labag yan sa galaw ng ating rules. Sa puntong yon, dahil ang usapin ay na-refer na sa Committee on Rules. Ibig sabihin, boss, hindi pwedeng parang barangay assembly na bigla mong sasabihin, teka, boto tayo at bahala na si Batman. Siyempre pumalag si Senate President Cayetano. Ang gusto niya, hatiin na lang ang House at idiretso sa botohan. Si Senator Soto na pasilip, nagbilang, at obvious naman kung saan nakahilig ang numero kapag actual na botohan na. Parang family reunion na alam mo na agad kung sino ang panalo sa videoke bago pa magsimula ang My Way. Siyempre, hindi nagpatinag si Senator Risa. Ang sabi niya, kailangan ng panahon dahil bagong motion ito. Hindi pwedeng isa lang na parang instant noodles. Siyempre, nag-init si Senator Gigo. At sumunod na ang drama nila ni Senator Loren at nagmukha tuloy tayong lahat na nanonood ng political remake ng Mula sa Puso, Rules Committee Edition. Tapos si Senator Marcoleta hindi pa rin umatras. At may mga banat pa tungkol sa kakulangan daw ng legal background ng ilan. Bagay na ikinagalit naman ni Senator Erwin Tulfo. At bago pa natin malaman kung ang programang ito ay hatid sa atin ng Maha Blanca ni Supremo Lito, nag-walk out ang minorya. At sa walkout na ito, mapapaisip ka. Lahat ng ito ay pinapasweldo ng Pilipino. Mula sa kinalta sa payslip, VAT sa gasolina, tax sa negosyo, pagkain, at kung ano-ano pa. Ito ang kapalit ng botong nilagay mo sa balota. Ito ang kapalit ng lakas amats mong pagpili sa politika. Lahat sila nagtatalo sa iisang motibo. Isa lang. Pagboto via Zoom meeting. Work from home or work from selda. At ayon sa current rules debate, ang off-site participation ay para sa mga sitwasyong may force majeure o comparable emergency context. Hindi dahil trip mo lang o convenient lang sa political weather. Parang COVID, parang asteroid, parang si Thanos at mga alien. Pero kung boboto ka, kung may paninindigan ka, humarap ka, umattend ka. Sa rules nakasulat yun, ha? Hindi ako nag-invent. At sa kung ano pa ang susunod na kabanata, maghintay na lang tayo.
After all, kung pinapasweldo lang din natin ang mga senador na ito, at least dahil sa drama at comedy nila sa Senado, parang teleserye. Nabubwisit tayo, nagagalit, tumatawa, at tumatangkilik pa rin. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks. Kung saan ang tanong ay hindi lang kung sino ang mayorya at sino ang minorya, kundi bakit parang mas mabilis pa ang plot twist kaysa ang pag-usad ng mga problemang dapat nilang inuuna. Si Darth Vader.